Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. At sa lahat ng sumusubaybay at nagsisipakinig sa mga mensahe dito sa Doha, Qatar. Mga kapatid natin sa iba't ibang dako ng mundo, sa Texas, kina Brother Mario, sa UK, kina Brother Ting, sa Australia, kina Brother Jojo Trio, sa Canada, kina Brother Ramil, sa Pilipinas, at saan man sa dako ng mundo na kung nasaan ang ating mga kapatid. Pagpalain kayong lahat sa pagsubaybay, sa pagsunod sa mga mensahe dito sa Doha, Qatar, na isang bansang Muslim. Subalit ang mga banal ng salita ng Diyos ay patuloy na lumalago, patuloy na nasa sa himpapawid, maging sa mga internet. Glory to God. Nawa ang lahat ng ito ay magdulot ng iba yung kaunawaan at kapahayagan sa ating lahat. Bago tayo dumako sa pagbasa, hinihiling ko na samahan ninyo ko sa pag-aalay ng panalangin sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Tulad ng sinabi ng inawit, O Ama, only believe all things are possible. Hallelujah. Praise God. Sapagkat ikaw ang Diyos na imposible, ang lahat ng imposible sa amin, kaya mong gawing posible. Amen. Salamat sa iyong presensya, O Ama, sa gawain mo, sa puso ng bawat kapatid ko. Salamat sa iyo, O Ama, na patuloy mong ipinamamalas sa amin, patuloy mong ipinadarama na ikaw ang kumikilos sa gawain mo. Salamat, O Diyos, sa iyong dakilang presensya na aming nadarama sa simula pa lamang ng gawain, O Ama. Ikaw ay nagbibigay ng mga kapahayagan, nagpapakita ka ng mga dakilang bagay na napakahirap unawain, na hindi maintindihan ng maraming tao. Maraming nagsisipagbuklat ng banal na salitang ito, ng mga Biblia, lalo na kung araw ng Biyernes, sa mga bansang Muslim na ganito. Ang mga nagsasabing mga Kristiyano ay nagsisipagsamba, bumubuklat ng Biblia. Ang sabi mo nga, ever learning but never come into the knowledge of the truth. O Ama, nawa mabuksan sa lahat ng mga taong may mapagpakumbabang puso ang iyong mga hiwaga, O Ama, na nagiging sanhi ng pagkakagulo ng maraming tao, O Panginoong Diyos. Marami ang hindi na naniniwala sa Biblia dahil ang katwiran ay marami daw salin-salin na ang mga banal na salitang ito. Marami po ang hindi na maniwala dahil nagkakagulo daw ang mga tao, hindi nagkakasundo-sundo. Alam namin na hindi iyon ang iyong kalooban, O Ama, na ang iyong dakilang kalooban ay magpakumbaba ang tao at lumapit sa iyo upang siya ay pagpahayagan mo, O Ama. Ganun po ang gawin mo sa amin. Bigyan mo kami laging mapagpakumbabang puso, na laging handang tumanggap sa mga matataas na kapahayagan na iyong inilihim sa mga pantas at matatalino, O Ama, at iyong ipinahahayag ngayon sa mga may mapagpakumbabang puso. Salamat, O Diyos, samahan mo po kami, samahan mo po ang iyong maliit na lingkod na gagamitin mong mangusap, na ikaw lagi ang makikita, na ang aking itinataas na pangalan mo ang lagi nilang mapakinggan, ang iyong kapangyarihan ang lagi nilang makita, O Ama, sa pagpapatuloy ng iyong gawain, O Panginoong Diyos. I-bless mo pong buong kawan na ito, O Ama, maging ang sino mang magsisipakinig sa mga banal mong salitang ito, O Panginoong Diyos. Wala po kaming maibalik sa iyo sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, O Ama, kundi ang pasalamatan ka, ibalik sa iyong pinakamataas na papuri, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Sabi mo, only believe all things are possible. Manampalataya lang kami, maniwala kami, yung mahihirap na hiwagang ito ay ipakikita mo sa amin, O Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, Ama. Be with us, O Lord God. Samahan mo po kami hanggang sa pagtatapos ng gawain, hanggang sa mga sharing. Bigyan mo ng humble heart ang bawat isa, magsipagtanong, magsipag-share ang bawat isa, makipag-participate ang bawat isa para sa ikalalago ng gawain mo, Ama. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo
sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Bago tayo, buksan natin mga kapatid, ang ating mga Biblia sa isang talata na napakaganda na maging si Joseph. Kung hindi ipinakita ng Diyos sa kanya, maaring iniwan niya si Mary. No? Matthew chapter 1 verse 23. Nakita niyo na, mga kapatid? Matthew chapter 1 verse 23. Samahan ninyo ako sa pagbabasa at tingnan ninyo kung ano yung napakaganda nito. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Amen. Praise God. Praise the Lord. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayo magsiupo mga kapatid. Nung si Joseph, nagtataka siya, no? Ang pakakasalan niya, buntis na. Kung babalikan natin sa verse 18, nilimliman ng Holy Spirit si Mary. Holy Spirit. Dito pa lamang marami ng tao, marami ng Kristiyano ang nagkakagulo. So ang pamagat nito, sabi ng binasa natin, God with us. So if God with us, did they recognize in Jesus' time this God that with them? Na-recognize ba nila si Jesus nung siya ay nangungusap sa kanila? Manganganak yung birhen ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel. Kung liliwanagin, God with us. Sa Old Testament, alam natin, it is God above us. So nakikipag-usap yung Diyos sa mga propeta, sa mga tao, naririnig lang nila yung boses. It's God above us, sabi. Pag nung dumating ang Panginoong Jesus, God with us. At ngayon naman, pag binasa natin naman dun sa John chapter 14, verse 20, at yung God with us na ito, no? Ang sabi naman niya ngayon, ang sabi niya, at that day, ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. So, indwelling naman, in us, God in us naman. Ang malaking pagkakamali ng maraming tao, ang ma-recognize nila na present yung Diyos. Ba't kaya nakakapagpatuto? Ano kaya yung dati, pumasok ka sa opisina, magulo. Palamura ang mga tao. At nang unti-unti, meron silang makita sa iyo at sa pagsishare mo ng mga kaunting mga salita ng Diyos, nababago yung palamura, nawawala yung pagmumura. Yung pagyayaya na magdisko, hindi ka na niyayayang magdisko. Ano ba ang nangyari? If you ever be a true Christian, a son or a daughter of God, alam nyo ang laging kinikreate ng isang Kristiyano? He always create a spiritual atmosphere. Hindi siya magkikreate ng, anong gagawin natin? Kung mahilig sa sugal, andyan ang baraha. Ba't hindi natin, para malibang-libang tayo? Yun ang substitute dun sa kanilang kauhawan. Bakit nagagawa natin ang ganun? Dahil ang Diyos present sa puso mo.
hindi mo magagawa kung hindi present ang Diyos sa puso. Sa patotoo ninyo mga kapatid, tulad ng nakausap nga namin kanina, yung tipag ko, gusto kasi matiyak lagi, no, na dinala sa Chinese General Hospital yung lump, dinala pa sa St. Luke, parehong findings, wala nang makita ng stage of cancer, negative lahat. Sabi, dapat kung pwede lang, hindi na dapat na operahan, hindi na dapat inalis, but wala silang patience to wait, because they are unbeliever, yung asawa at saka yung anak niya. Ang gusto, right away. Pinagagalitan siya, na sinasabihan siya na ipa-opera na. Sabi ko nga kanina, alam mo, sa oras na yon kumikilos yung Diyos. Kasi ikaw mismo, naramdaman mo, sabi mo na, parang nawala na, magaling ka na. Nagsimula na kasing kumilos yung Diyos dahil sa mga pagsasamo natin, yung mga dalangin natin. Pero hindi kami makapagdesisyon dahil may asawa at anak. At kung magdesisyon kami, baka sa amin sila magalit. Ba't kinukontra namin yung kanilang mga desisyon? Actually, talagang wala na. Pag pinag-aralan natin, sabi ko sa kanya, yung demonology, kung merong theology, merong demonology. Yung the study of God's word, At yung demonology, pag pinag-aralan mo, pag-aaralan mo yung mga gawa ng demonyo, kung paano siya kikilos at mangwawasak ng tao. So, ang cancer, it's a demon. Sabi ng mga doktor, it is a dead cell. Patay yung cell na yan. But it's alive. Patay sa siyensya. Pero spiritually, it is alive. Kasi lumalaki siya eh. No? Merong iba't ibang klaseng cancer, sabi ko sa kanya. Pero, ang doktor, ang gagawin niyan, is yung pinaka-recommendation niya is to cut it. And then, biopsy, pagka merong stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 cancer, chemotherapy. So ngayon wala silang makita. Negative, wala man lang sign of stage 1 na cancer. Bakit? Nilusaw ng Diyos. Nilusaw ng Diyos, kaya lang hindi makapaghintay, no? Gusto right away. So dahil may pera, right away they brought her to the hospital. At yung doktor, natural, yung mga doktor, that was their profession, hindi natin sila, we are not against them. They are being used by God as an instrument, no? Ginagamit sila ng Diyos bilang instrumento, no? Sabi ko nga sa kanya, the first operation that was being made, it was God who did it. Sabi ko, nung operahan ng Diyos si Adan at alisin yung tadyang niya, that was the first operation in the Bible. Na ngayon, inadapt lang ng mga doktor ito, ang operation na ito. No? But it was God who first performed the first operation in the Garden of Eden. Inalis niya, and there is walang pain reliever, yung anesthesia. Wala. No? Kasi ang anesthesia, ang Diyos eh. Ang doktor, ang Diyos eh. No? Wala tayong nakita na blade o kutsilyo na ginamit para operahin. Ang Diyos ang kumilos ng lahat. So kung ipauubaya sa Diyos, yung ganyan, sabi nga, the first 3 days, ang sama ng pakiramdam. Bakit ganun? Parang lalo daw nagkasakit. Sabi yung nagka-cancer. Kasi sa 3 days kasi yan, sabi niya, namatay yung cancer cell. Spiritually and literally, patay. Pinatay ng Diyos. Hindi nalalaki yan. Anong mangyayari? Sa 3 days yan,
sabi, magsishrink muna yan. After 4 days, mamamagayan. At magsisimula na itong maagnas. Kaya sumasama yung pakiramdam. At unti-unti nang malulusaw ito, at ito ngayon ay i-excrete ng ating katawan. Sasama yan sa ihi, isasama sa tae. Yung cancer cell na yan. At pagka ilang araw yan, mahihipo yan, lumiliit. Bakit? Totally dead yan. So, anong nawala doon? The demon. Umalis yung demon na nagbibigay ng buhay doon sa patay na cell. So, sino nagpaalis? It's God. Ang doktor, aalisin niya yan. Biro mo, aalisin yung buong breast na yan hanggang sa kilikili yan. Mga kapatid. So, if God is present, you must recognize the presence of God. During the time of the Lord Jesus Christ, nung nangangaral siya, nakalimutan lang nila yung prophecy na merong ipanganganak na isang lalaki. At kung liliwanagan ito, yung pangalan niya na Emmanuel, God with us. Nasa sa atin na ang Diyos. So, nung sa kanila ngayon, yung time na yon, hindi nila nakilala si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ, He is the same yesterday, today, and forever, dapat nakita nila. No? Why they failed to see or to recognize Jesus Christ? That God is with them on that time. Ano yung iniisip kaya ng mga tao nung mga time na yon? Ang mga tao, meron silang kani-kanilang they have their religions. At napakahigpit ng mga religious people nung time na yan. Kapag lumabag ka sa mga batas, may punishment. May punishment lagi. Kaya napakahigpit. Nung si Jesus Christ, magpagaling siya ng bulag, no? Nagtatanong siya. At yung mga magulang nung bulag, ayaw sabihin. Siyang tanungin ninyo, mayroon na siyang sapat na isip. Bakit? Natatakot silang ma-excommune. Takot silang hindi na sila makapasok sa sinagoga. So, ganun lagi. Ganun ang nangyayari. Sa panahon na yon, kung nag-fail sila para makilala yung Diyos na nagkatawang tao na nasa harap nila, sa panahon nating ito, mas lalo na. Mas lalo na sa panahon nating ito. Kaya, kung papansinin natin, ang sabi ng kanta, fear not, little flock. Huwag kayong matakot, kahit na maliit kayo. Huwag kayong matakot, sapagkat sa maliit na may humble heart, doon magpapakita ang Diyos ng... No? So ngayon, ang Diyos ay great physician. Dakilang manggagamot ang Diyos. Ano sabi niya? Only believe. Only believe, all things are possible. So Abraham, when he believed God, nung pangakuan siya ng Diyos, pangakuan ng Diyos si Abraham, at the age of 75 years old, pangakuan siya na siya ay magkakaanak. He believed. Hindi nagbago hindi nag-wave. Yung pananampalataya niya dun sa sinabi ng Diyos. But si Sarah, she laughed, sabi. Pero yung tawang yun, tandaan na, hindi tumawa yung, hindi ganon, no? She only smiled. Ang sabi niya sa sarili niya, ngayon pa ba ako magpapadede ng bata? Yung mga milk vein ko, tuyo na. She was 65 years old. Sarah, she was 65 years old. So si Sarah, kaya yung sabi ng ating kaya hindi ipinahawak ang pangangaral sa babae, sabi, they are the weak point. Sometimes they change their mind. So si Abraham hindi nagbago.
tumawa man si Sarah, no? Bakit tumawa si Sarah? Sabi ng Diyos. Ba't tumawa si Sarah? Meron bang imposible sa Diyos? So wala. Sabi ng ating kapatid, maring nung manampalataya silang nanon, maring unti-unti nagpiprepare na ng lampin, sabi na, nagpiprepare na ng mga gamit ng bata. Kasi may pangako eh. At yung nangako, Diyos. At ang pananampalataya ni Abraham, hindi magbabago yung pangako ng Diyos niya na yun. Tutuparin niya. At kung yung Diyos nangako siya, na kung tutuparin natin ang kanyang mga palatuntunan, wala siyang ilalagay na karamdaman. Tandaan natin, pagkaramdaman katulad ng cancer, aalisin yan. Bakit? Anong imposible sa Diyos? Anong kailangan? Only believe. Mula doon sa puso natin, huwag tayong magkakaroon ng kahit na kaunting duda. Pagagalingin ng Diyos yan. No? Yan ngayon ang iyong ebidensya na ang Diyos ay present sa iyo. Yun ang ebidensya na ang Diyos ay sumasaksak kay Abraham. Hindi iniiwanan ng Diyos yung pinangakuan niya. Pinangakuan niya ng Israel na ililigtas sila. Bagamat ganyan katigas ang kanilang mga ulo, hindi nagbago yung pangako ng Diyos sa kanila. See, buong Arab countries, nilusob ang Israel. Buong Arab countries. At yung kasama ko dito na Egyptian noon, sabi niya, siyang nagkukwento. 15:1 ang eroplanong laban sa itaas. 15 eroplano nila ng Arab ang nasa itaas. Iisa yung sa Israel. Sabi nila, it looks like we are fighting God. Para daw ang kalaban, Diyos, talagang ang Diyos na ang kalaban. Bakit? They just don't know the promise of God to them. Hindi nila alam. God is with them. So, hindi sila pinababayaan. See? Basahin ninyo yung sa yung sa Yom Kippur War na pinakit na mga i-download ninyo yung mga ito mga kapatid. Makikita natin kung paano kumikilos yung Diyos sa kanila. They put landmine around Israel para walang makalabas na tangke. Pinalibutan ng landmine. Palibot. Kalaban, Arab country, nakapalibot siya sa Arab eh. Alam niyo kung anong ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng hangin na malakas. Yung hangin na ito, binuga lahat yung buhangin. Inalis lahat yung buhangin. Naglitawan yung mga ulo ng mga landmine. At naalis nila. Kampanteng-kampante sila na pagka may narinig sila ng mga putok, ibig sabihin, lumalabas sila para lumusob at nagpuputukan yung mga landmine. Wala pumutok. Kaya kampante sila na walang attack. See? Hindi nila alam ngayon, sila ang napapalibutan na. Kaya ang daming nakuhang lupa sa kanila, di ba? Marami. Sa Egypt, sa Jordan, sa Syria. Hanggang ngayon, Golan Heights, nasa kanila pa. Hindi nila maring ibigay ito because it is a strategic site, a strategic point na nakikita nila yung palibot nila. Kaya hindi sila makalusob-lusob. And then when they tried to build up a nuclear weapon, they airstrike, binomba ang Syria. At nung yung Iraq, they tried to build up nuclear, binomba ang Iraq. Nakikita nila ngayon. And they have the satellite. At yung anti-aircraft nila, they are the only one who has in the world. Yung pagka pinaputok nila, sunod-sunod, walang makapasok na missile. They are the only one who has in the world. Balitang-balita yun noon sa Gulf Times. So, praise God. Ang pinaka-importante ngayon, yung presence ng Diyos. Yung presence ng Diyos sa atin. Yung presence ng Diyos sa kanila noon. They failed to recognize the Lord Jesus Christ. That Emmanuel means God with us. God is with them on that time. Nangungusap siya.
Nung sa Old Testament, natatakot sila na makipag-usap sila sa Diyos. Moises, ikaw na lang ang makipag-usap sa Diyos. Baka mamatay kami. Yan ang mga sagot nila. No? Sinusubok lang tayo ng Diyos. Ayaw maniwala. So yung Diyos na makapangyarihan na ito, sa kanyang dakilang pag-ibig upang mailigtas ang tao, sabi niya, that blood inside of that flesh, that was the Zoe of God. Because the life is on the blood. And whose blood is that? That is the blood of God. Sabi niya, don't take what I say, take what I mean. Huwag kayong maging legalista. Pag sinabi, bakit may dugo ba yung Diyos? Who created that blood? And who is inside of that blood? It's God. That is the Zoe of God, the life of God. Kaya buhay. Nung lumabas yung dugong yan sa Panginoong Yesus, nung naipako sa krus ng Kalbaryo, He died. Because there's no blood inside of that body. Di ba? Wala na. And who is giving life to that body? The blood. Ualisin yung dugo. Magkulangan nga lang na yung dugo yung tao. Blood transfusion, sabi. Di ba? Para magpatuloy yung buhay. Alisin mo yung dugo, mamamatay yan. And what's that? That's life. And whose life? Who is the author of life? It's God. Ang kailangan lang makita natin na kumikilos yung Diyos. Pag kumikilos yung Diyos at nangyayari sa mga patutuon ninyong ganyan, that's why I encourage you to you give your testimony. I-testimony ninyo. Di ba kumikilos yung Diyos? Sinasarili ninyo yung pagkilos ng Diyos? Hindi makakakilos yung Diyos sa inyo ng laging kinikimkim sa sarili natin. Yung dapat meron ka nang sabihin kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyo. Sa akin na lang to. Sa Diyos na lang yung kapurihan. Sa iyo na lang. Kaya nag-encourage maging sa Biblia na huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo. Sabi ni Paul kay Timothy. No? And that was not a small thing. The 70th week of Daniel is not a small thing to understand. That's right. Amen. But God made it possible. He revealed it to a small flock. Hallelujah. To those who has this humble heart. So that was the secret. Blessed are they that pure in heart, for they shall see God. To say symbolically, you will understand God. Maintindihan natin yung purpose ng Diyos. So, humble yourself. Humble heart. Kaya sabi niya, papalitan ko, isusulat ko yung aking mga salita sa mga tapyas ng pusong laman. Yung malambot, yung magpapakumbaba. No? And then you will find yourself, God is with you, indwelling in you. He is present to you. Didinggin niya yung mga panalangin mo. Susunod yung Diyos sa gusto mo. O hindi ko sinasabing lahat ng gusto mo, susunod yung Diyos. Ha? Bakit? Utusan mo yung Diyos, susunod siya sa iyo. Pagka yung sinabi mo ay nasa kalooban ng Diyos. Pwede mong utusan yung Diyos di ba? Sabi ng Isaiah, nabasa nyo na ito, mga kapatid. Isaiah chapter 45, verse 11. No? Kapag ang Diyos ay present sa puso natin, gawin ninyo ito. Sabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ng banal ng Israel at ng may lalang sa Kanya. Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak at tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Mag-utos kayo sa akin.
Magtanong ka sa mga bagay na darating. Yung future, yung darating na mga bagay. Ask me of things to come concerning my sons and concerning my work of my hands. Command ye me. Utusan ninyo ako. So, pwedeng utusan yung Diyos. Pag sinabi mo, Lord, alisin mo ang karamdamang ito. Karamdaman, in the name of the Lord Jesus Christ, lumayas ka. Sabi ng Panginoong Hesus, babalik na siya sa Ama. Diba? At sa pagbabalik niya sa Ama, ang sabi niya, higit pang mga dakilang gawa ang gagawin ninyo. Sabi niya, John chapter 14, sabi niya, verse 10, believest thou not that I am in the Father, and I and the Father in me. The words that I speak unto you, sabi niya, the words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me. Sabi niya, He doeth the works. Believe me that I am in the Father, and the Father in me. Or else believe. Yung sabi niya, believe me that I am in the Father, and the Father in me. Or else believe me for the very work's sake. Verily I say unto you, he that believeth on me, sabi niya, the work that I do, shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Sabi niya, and whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. So yun ang sinabi ng Panginoong Hesus na, hilingin ninyo kung ano ang gusto natin. Gawin natin sa pangalan niya. Hilingin natin sa pangalan niya at gagawin niya para maluwalhati yung Ama. Yun ay magiging katunayan ngayon na ang sabi kasi ng Biblia, nung una, God with us. Nung nakikasama nila ang Panginoong Hesus, God with us, yes, higit pa ngayon ang sa ating kinalala, ang ating kalagayan. Sapagkat sa ating kalagayan, God in us, indwelling in us. Kaya higit pa ang magagawa ng church sapagkat ang church ay nasa buong mundo. Ganun mo pa lamang mare-recognize kapag nakita mo ng kumikilos ang Diyos sa iyo. Na present ang Diyos sa iyo. Wala kang ebidensya. May alam ka sa salita ng Diyos, wala kang ebidensya na nagkumikilos yung Diyos sa iyo, present yung Diyos sa iyo. Di ba? Tingnan niyo mga kapatid. Alam natin. Naniniwala naman ako eh. At naintindihan ko naman yung 70 weeks na ito na ngayon eh. Naintindihan nga natin, paano kumikilos yung Diyos sa atin? The works that I do, ye shall do also, sabi ni Jesus Christ. Kung nakapagpalayas ako ng demonyo, makakapagpalayas kayo ng demonyo. Kung nakapagpagaling ako ng may sakit, makakapagpagaling kayo ng may sakit. Kaya ang sabi, and these signs, yung sign, this sign shall follow to them who believe. Susunod lang yung sign na ito ngayon sa nananampalataya. So, hindi sa lahat ng tao. Susunod. Makikita natin yung Diyos ay present sa atin. Makikita natin yung pagkilos niya. Yung imposible, no. Talagang imposible. Kaya lang ang Diyos, napakasarap kumilos kapag doon sa imposible siya kumilos. Imposibleng gagaling pa itong taong ito. Pero, pagka gumaling yung tao, Diyos na lang ang nagpagaling yun talaga. Talagang Diyos lang ang makakapagpagaling. Kasi imposible. Sabi ng mga doktor, wala na, iuwi nyo na. Sabi.
para hindi na lumaki yung gastos ninyo sa ospital. Pero sa Diyos, hindi imposible. Posible sa Diyos. That's right. It's true. No? Walang imposible sa Diyos. At doon mo lang mapapatunayan ngayon na yung Diyos ay present sa iyo. Nagaganap ang mga pangako ng Diyos sa atin. At kung walang kaganapan, anong halaga ng paniniwala natin? Walang manifestation yung ating paniniwala. Kailangan makita yung ebidensya. No? Kahit paniwalang-paniwala ka na, kung wala namang nangyayari sa iyo, paniwalang-paniwala ka na born again ka, hindi naman nagbabago ang buhay, oo, naniniwala ka lang, born again ka, pero walang ebidensya na born again ka nga. Yung ebidensya, hindi ka born again. Kasi walang nagaganap sa buhay. So, kailangan may makita na ebidensya para totoong ikaw nga ay, na ang Diyos nga ay present sa iyo, mga kapatid. Ang madalas na nangyayari, nagkakagulo ang mga tao. Kaya anong sabi ng Panginoong Hesus sa kanila? Sabi sa Matthew 23, nung makaharap ng Diyos, ng Panginoong Hesus sila, no? Sabi niya sa verse 13, sabi niya, "But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites." Sabi, biro mo pinagsasabihan sila ng ganito ng Panginoong Hesus, ang kaharap nila ay yung God with us na Emmanuel, ha? Woe, sabi niya, datapwat sa aba ninyo, mga eskriba, mga parseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mga kapasok. Tingnan ninyo yung mga religious people na ito. Anong sabi ng Panginoon? Yung ibig pumasok sa kaharian ng langit, sinasarhan nila ng mga religious. Di ba? Ayaw papasukin. Ayaw na nga nilang magsipasok. Yung mga gustong pumasok, pinipigilan pa. Nasaan yung kalayaan ng tao? Kung nakasulat na noon sa kanila, yung Bibliang ito noon, nasaan ang katunayan ngayon ng Biblia na, ang sabi, "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Asan ang kalayaan? Yung gustong pumasok, hindi makapasok. Ang tunay na kalayaan ng isang mananampalataya, walang pastor na kumokontrol, walang deacon na kumokontrol. Lahat tayo kinokontrol ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya tayo nagkakatagpo-tagpo dito dahil sa udyok ng Espiritu Santo ng Diyos. Hindi ko kayo kayang kontrolin. Pero pag ang Diyos ang kumontrol sa ating lahat, iipunin niya tayo. Kasi yung salita niya ang mag-iipon sa atin. Magkakaroon tayo ng unity of faith and unto the knowledge of the Son of God. Dadalhin tayo ngayon ito sa perfection. Hindi tayo magtatalo-talo, mga kapatid. Walang pagtatalo. Pag merong pagtatalo, magbubunga ito ng kaguluhan. Kaya anong ginagawa ng Panginoong Hesus sa kanila? Siya mismo, na salita, na nagkatawang tao. Yung Diyos na hindi nila makita, na gustong makita, nagpakita sa katawang laman ng tao. Mabuti pa nga yung rebulto, pinaniwalaan. Yung mismong Panginoong Hesus na yung salita na nagkatawang tao, hindi nila matanggap-tanggap. Pero sa rebulto, tanggap na tanggap. Wala pa si Jesus Christ, may mga rebulto na silaban. Na dinala pa ni Raquel. Itinago pa ni Raquel sa ilalim, inupuan ni Raquel. At nung hinabol sila ni Laban, ang sabi niya, meron daw siyang monthly period. Marumi yan sa kanila. Hindi pwedeng hawakan. Hindi mahawakan ni Laban, hindi niya mapatayo. Kasi inupuan naman ni Raquel, nagsinungaling siya. See?
Buti pa yung revolto, pinaniniwalaan. Yung Panginoong Jesus hanggang dumating na, hindi mapaniwalaan. Hanggang ngayon, hindi pa rin mapaniwalaan. Paano siya hindi mapaniwalaan? Sa mga inihayag niyang mga salita niya. Hindi siya mapaniwalaan. Sa panahon natin, nung sa panahon nila, nakikita sa katawang laman, hindi siya mapaniwalaan. Eh, si Beelzebub ka pala eh. Ang tawag sa kanya, Beelzebub, fortune teller. Alam niyo, pinakabababang ano yan. Prinsipe ng mga demonyo, yung Beelzebub. Biro mo, ang nagpapagaling ng isang tao, tatawaging Beelzebub. Walang makakagagawa ng gano'n kung hindi galing sa Diyos. May nakarecognize na takot pa. Na-recognize ni Nicodemo na galing siya sa Diyos. Kaya lang, takot siya. Bakit siya natatakot? Takot siyang ma-excommunion. Kasi pariseo siya. Tagapagturo siya ng mga batas. At pagkatapos, tatanggapin niya si Jesus, tatanggalin siya sa pagkapariseo. Ganon kahigpit noong time na yun. So ngayon, hindi. Kung hindi kayo maniniwala, nasa sa inyo yan. But two cannot walk together unless they agree with each other. No? So ang sabi ng Biblia, come out. Sabi ng Revelation 18:4, come out my people, be not a partaker of her sins, and ye shall not receive of her plagues. Lumabas ka, sabi niya. Sa Corinthians, ang sabi ng sa Corinthians, magsihiwalay kayo sa kanila. At nung si Abraham, sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, humiwalay ka sa iyong buong sangbahayan. Aba, hindi natutuwa si Abraham noon. Magiging mag-isa na lang siya. Pero, ano ang plano ng Diyos nung pahiwalayin ng Diyos si Abraham? Para may bigay ng Diyos yung blessing. Para ma-bless niya si Abraham. Dahil kung nandoon siya sa sambahayan niya, hindi niya mabibless. Pero nung humiwalay siya, binless siya ng Diyos. Pati sabi niya, in blessing I will bless. Nung binigay na niya yung pahandog na si napakasakit to, kaisa-isang anak. Hindi na nga nagkakaanak. 75 years old si Abraham, 65 si Sarah. Wala silang anak. Pinangakuan. After 25 years, 99 years old, magwa 100 si Abraham. Nung mga anak, si Sarah naman, 90 years old. Kaya sabi ni Sarah, tuyo na yung mga milk vein ko. Paano ako magpapasuso? Kaya ipinakita ng Biblia na body change sila. Bumata uli sila. Para lang maganap ang pangako ng Diyos sa kanila. And then pagkatapos ng pangakong ito, nakikita mo yung present ng Diyos sa iyo. Sasabihin ng Diyos sa iyo na present na nga siya sa iyo. Sasabihin ng Diyos na, Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Sabi niya, dalhin mo doon sa bundok na sasabihin ko sa iyo. Isang masakit na bagay. Sinong tao ang makakapagbigay ng ganun, makakapaghandog ng ganun? Wala. Ipagkakait natin yung mga anak natin. Kahit na siguro mangusap na yung anghel sa atin o yung Diyos. Panginoon, ba't mo ipapapatay sa akin yung anak ko? Pero ang ano nandun kay Abraham, Diyos ang nagkaloob, siya rin ang pwedeng magbalik. Tingnan ninyo kung paano nagmamanifest yung presence ng Diyos sa kanya. Tatay, sabi ni Isaac, nandyan na yung kahoy, nandyan na yung altar. Sabi niya, nasaan yung handog? Nasaan yung handog na susunugin? Tingnan ninyo kung paano nagaganap yung presence ng Diyos sa kanya. Anong sagot ni Abraham? God will provide. Magkakalob ang Diyos. Tingnan nyo kung paano naganap ang sinabi. Nagtanto pa yung sinabi ni Abraham. Saan nang galing yung ram na nakaipit dun sa sanga ng mga pulo? Sila lang ang nando doon. Nagkaroon ng bigla ng ram na gano'n. Narinig yung boses ngayon. Kasi naririnig lang yung boses sa itaas, ano? Abraham! Abraham! Huwag mo sasaktan lang yung anak. Napatunayan ko na ikaw ay tapat. Sabi niya, sa ginawa mong ito, sa pagpapalain kita. Sabi niya. Amen.
Praise God. Sabi niya. In blessing, I will bless thee. In multiplying, sabi niya, I will multiply thy seeds like the stars in heaven. Pangako ng Diyos, parang, bilangin mo yung mga bituin sa langit. Kung mabibilang mo, naku, hindi mo mabibilang yan. Kahit na anong gawin mo, hindi mo kayang bilangin yung mga bituin. Pero pagpapalain kita, pararamihin ko yung binhi mo, katulad ng mga bituin sa langit. Anong klaseng Diyos itong nangakong ito? No? Kaya niyang ipangako yung mga bituin. Kaya niyang sumumpa dahil lang lahat kaya niya. Ito ngayon ang present sa atin. Yan ang nasa puso natin, itong Diyos na ito na nangako kay Abraham. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng sabi ng Diyos, in blessing, I will bless thee. In multiplying, I will multiply thy seeds. So sabi ng Biblia, at kung kayo kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Praise the Lord! Mga binhi ni Abraham. Tandaan natin, pag binhi ni Abraham, mga kapatid, hindi ibig sabihin na ipinanganak tayo ni Sarah kay Abraham. No? Paano tayo naging binhi ni Abraham? Kung kayo ay kay Kristo, kayo nga ay binhi ni Abraham. So yung binhing sinasabing ito, ang sabi, at ngayon kay Abraham na sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi. Hindi sinabi ng Diyos at sa mga binhi yung mga pangako. Sabi niya, na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang, iisang binhi. At sa iyong binhi na si Kristo. Si Jesus Christ ngayon, yung binhi. Yung pangako ng Diyos kay Abraham na binhi ay ang Panginoong Jesus. Kaya nga, pag babasahin ninyo yung Biblia, to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ganun. No, yung Diyos na ito ngayon, ang binhing ito ngayon ay ang Panginoong Jesus. Paano naman tayo? At kung kayo ay kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham. Binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Naging tagapagmana ka. Kahit sa Ephesians, nandyan, ano? Na magiging tagapagmana tayo. Bakit? Kaya nga merong wedding supper, merong wedding. Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Kailangan ma-meet mo yung bridegroom. Yung pangako ng Diyos. Para makita mo yung presence ng Diyos sa atin. Go ye out to meet the bridegroom. Kung may bridegroom, may bride. Merong kasalan. Anong gagawin ng bridegroom? Ba't tatawagin bridegroom? Hindi naman pala ikakasal. Hindi na dapat tawagin bridegroom. Kasi hindi naman ikakasal eh. Pero tinawag na bridegroom. So merong bridegroom. Anong gagawin? Sabi niya sa virgin, mga namumuhay ng malinis, go ye out to meet him para ma-meet mo siya, makilala mo siya. No? So pag nakilala mo yung bridegroom, presence siya, natural, magkakakilala kayo. Makikita mo yung presence ng Diyos sa yung buhay, no? Ang mga pangyayari sa unang panahon, 2,000 years ago, ang mga ito, na hindi nila nakilala ang Panginoong Yesus. Mula noon hanggang sa panahon ngayon, lalong lumala ang hindi pagkakakilala sa Panginoong Yesus. Ngayon, sa mag-asawa, kung merong bridegroom at merong bride, at ang bridegroom na ito at yung bride, magiging mag-asawa ito. Binhi nga tayo ni Abraham sapagkat tayo ay naki Kristo. At kung tayo ay naki Kristo, paano tayo naging kay Kristo? Merong union. Merong union na naganap, merong kasalan na naganap,
ito ay hindi yung nagmarcha ka pa dun sa loob ng simbahan, no? Kundi ito ay spiritual union. Sa papanong paraan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, no? Pag nakikita ninyo ang mahihirap na mga bagay, and I will show you great and mighty things that you do not know, sabi ng Diyos. Pag nakikita mo ito, you are united to the Word, to the Son of God. At kung united ka, tagapagmana ka nga. Kasama ka ng Panginoong Hesus. Ngayon, ang presence ng Diyos ngayon, kasi ipinakita na Emmanuel is God with us. Ngayon naman, itong Emmanuel na ito, God in us. Kaya na tumahimik sa langit. No, yung pinupuri nila dun sa langit, spiritually nasa sa atin, nasa loob ng katawan natin, nasa puso natin. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay makikita natin, parang nakatago ito sa mga tao. Parang tagong-tagong, hindi mo talaga maintindihan. Kaya ang sabi ng iba, mystery yan eh. Talagang mystery. Misteryoso kasi yung Diyos, no? God hides only to the wise and to the prudent. Pero doon sa mga babes, hindi. Nagpapahayag siya. Doon patutunayan ng Diyos ngayon na siya ay present sa isang tao. Kapag ang sinabi mo ay nagkakamtupas at merong gumagaling sa mga ipinagpipray mo, the presence of God is with you. Present ang Diyos. Magiging patunay yan ngayon. Mapoprove mo na present ang Diyos sa iyo. Kaya kailangan maganap sa atin itong sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin na yung mga ginagawa ko, gagawin ninyo. At higit pang mga dakilang gawa ang gagawin ninyo kaysa sa mga ginawa ko. Sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Sabi niya. Hindi na magiging lihim sa atin ang mga bagay na ito. Magiging normal ang mga bagay na ito sa mga tunay na mananampalataya. Bakit? Sapagkat kaisa mo ang Diyos. Naiintindihan mo ang Diyos. Kaya na, sa paglilihim ng Diyos ngayon, kanino siya naglihim? Sa mga pantas at matatalino. Pantas sila at matatalino. Wise and prudent. Biro mo yung mga pantas na ito at matatalino, pinagtaguan niya. Inilihim niya ang mga bagay na ito. Bakit? Puro sa kanila na lang, sila lang magaling. No? Ang karangalan, tinatanggap nila. No? Pagka, halimbawa, matagal na sa pananampalataya, ilang taon ka na ba sa mensahe? 3 years. Mag-aaral ka ba? 30 taon na ako dito, tapos akong tuturuan mo? Saan ka kumuha ng certificate? May certificate ka ba para mangaral? Tingnan ninyo mga kapatid. There is no such thing certificate in the Bible. This was only introduced by the schools. Kasi nakita yung pagka nag-aral lang sang tao, merong diploma, merong certificate. Pero sa spiritual, walang certificate. This was a calling of God. Kaya nga si Paul, saan siya nagkumuha ng certificate ni Paul? Wala! Nung sa Pariseo siguro, nung magpariseo siya. No? Pero nung tawagin ng Panginoong Hesus, walang ibinigay na certificate si Jesus Christ sa kanya. Nung magsimula ng mangaral si Paul, wala siyang certificate. Ang sabi niya, ang pinipreach niyang gospel, hindi galing sa tao, kundi galing sa Panginoong Hesus. It is a revelation of the Lord Jesus Christ unto him. So it is a calling. Ito'y pagtawag. Tingnan ninyo, marami yung mga tao na umaasa sa mga ganung bagay. Marami yung tao na nagsasabi na, sabi niya, mga mystery yan eh. Totoong mga mystery. Pero ang mga mystery ito, ang sabi ng Biblia, walang gagawin yung Diyos kung hindi ihahayag niya. Ihahayag niya. Kapag ka merong misteryo sa Biblia na hindi ipinahayag ng Diyos, ang tao, kung yun ang magiging sanhi ng kapahamakan ng tao, pagdating ng judgment, maaari siyang magreklamo. Eh, hindi mo naman ipinahayag yung mystery.
Paano namin malalaman? Pero pagka ang Diyos, ipinahayag niya, wala kang may kakatwiran ng tao. Di ba? Paano mo parurusahan yung isang tao na kung wala namang nararapat na parusa? Kaya nga, kung wala namang batas, paano ka ngayon i-charge na mapaparusa ka? Wala. O halimbawa, dyan sa kalye, sa dinadaanan natin, walang stoplight. Walang stoplight. Dire-diretso yung mga sasakyan. Walang stoplight. Maghihintay lang yung kapag wala nang dumadaan, lilipat yung isang sasakyan. Pumunta yung pulis. Pinahinto niya. Sinya-charge niya lahat ng beating the light. Wala namang ilaw eh. Paano ka magbibit ng light? I-charge ka ng pulis? Loko-loko yung pulis na yun. Paano ka i-charge ng beating the light? Wala namang ilaw, wala namang stoplight. So, kung walang law, walang parusa. Kung walang batas, walang mag-aakusa sa tao. Diba? So, ganun na ganun kung ipinahahayag ng Diyos ang kanyang mga banal na salita, walang maidadahilan yung tao na hindi ipinahayag ng Diyos. Hindi lang naiintindihan ng tao. At sa message, nagsimula marahil ako na sa message, mga 1990s sa message. At hindi ganito naman. Hindi ko rin naintindihan yung mga yan. Ang isang naintindihan ko lang, kailangan wag kang magmamataas pagka pag may nagturo, dumating yung mga pastor, pakinggan mo at pag-aralan mo, magbasa ka, magtanong ka lagi sa Diyos. Lagi kang magtatanong sa Diyos. Dahil kung yung pastor, yung tatanungin mo ng tatanungin, sa tuwing dadating yung pastor, ang ituturo lang ng pastor sa iyo, yung naintindihan niya. Paano kung mali yung naintindihan? Pero pag ikaw ay nag-aaral, babasahin mo ang Biblia, babasahin mo ang mga message, no? Magtatanong ka sa Diyos, Panginoon, ano pa ba talaga ang ibig sabihin nito? Alam niyo, hindi ako minsan nanalangin na, bakit kaya pinagtatalunan yung 3.5 years at saka yung 1 week? Ano po ba talaga ang purpose mo dito, Panginoon? Bakit kaya ganito? Hanggang ngayon, daming din nakakaintindi ng tao. Pag nagkaharap-harap yung mga ministro, yung mga manggagawa, lagi silang nagtatalo dito. Alam ko, hindi mo kalooban yung magtalo sila. Pero bakit kaya? Alam niyo, tingnan ninyo mga ipinakita ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya ang payo natin lagi, para ma-recognize natin yung presence ng Diyos at makita natin na kumikilos yung Diyos sa atin, hindi lamang sa pag nanalangin tayo, gumaling yung may sakit, o meron tayong ipinanalangin na sinod ng Diyos, nakita natin yung pagkilos ng Diyos sa ating mga panalangin, tandaan natin, higit pa yung makakaunawa ka sa salita ng Diyos. Pag naiintindihan mo ang salita ng Diyos, makikita natin kung paano kumikilos yung Diyos. See, this is a very, very thin line in between the 3.5 and the 1 week. It is just a misunderstanding about the message of the prophet. See, it is so simple pagka nakita mo. Yung word lang, Jews and yung 70 weeks. 2 words. Yan lang. Pero pag ipinakita ng Diyos sa atin, yung perfect solution sa mga pinagtatanungan ng marami, ganito pala. No? There's nothing wrong about the Word of God, and there's nothing wrong about the message. Both are correct, and they dovetail each other. They love each other. See? Sabi nga, ang Biblia, it is just like a jigsaw puzzle. To hide it to the wise and prudent. Pero yung may Holy Spirit na pinagpapahayagan ng Diyos, it will become, God will reveal Himself in simplicity. And the wise and prudent miss it a million miles. Na-miss nila ito ng malayong malayo. Hindi ganun yung
Hindi nila na maintindihan. Bakit? Ang tao, magtatanong kagad. No? Kaya nag-aanyaya tayo ng sharing para ang lahat, makita natin, kumikilos lahat sa atin ng Diyos. Hindi sa isang tao lang. Yung kapahayagan, hindi sa pastor. Hindi lang sa pastor. Ang kapahayagan, ang kaunawaan, ibinibigay ng Diyos sa ating lahat. Para hindi magmalaki yung, ako yung pastor dapat ako yung masunod. Hindi ganon. Wala, hindi ganon. Para makita natin yung pagkilos ng Diyos, bawat isa sa atin, magbabasa, mag-aral, magsisharing tayo. Ipakikita ng Diyos, yung kalahati sa'yo, yung kalahati sa'yo, yung iba sa'yo, yung iba. Wala, hindi magbabalaki ngayon yung pastor. Ako nagtuturo sa inyo, bakit tayo yung paniwalaan? Mali lang nga yung pastor, pagkatapos gusto, siya pa rin ang masunod. Wrong spirit. Wrong spirit. Walang tama kundi yung Diyos. Walang tama kung hindi yung Diyos at yung merong Holy Spirit ng Diyos. Ang may Holy Spirit ng Diyos, laging maghahambol yan pagdating sa katotohanan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, walang pagkakaiba sa panahon natin ito. Many end-time believers, I'm sorry, they failed to recognize the pure word. Many believers, they fail to see, to understand the written and the not written. No? For the reason of being under, sabi niya, ating kapatid, under sila ng kanilang sariling kaunawaan. Nanahan sila kasi pagka kumilos kasi yung Diyos at nagpahayag yung Diyos, na-pop up yung isang tao. No? Ang akala ng tao, lalo na kung manggagawa, akala ng tao, palagi na lang ganun. Kaya pagka meron siyang binasa, yung understanding niya ngayon, yun na lang lahat, lagi. Hindi. Kasi dapat makikita lagi, mag-glow lagi dapat sa word. Kahit yung mga message ng prophet, dapat nag-glow sa word. No? Binibigyan ng liwanag ng salita ng Diyos yung mga sinabi ng propeta. No? Para maintindihan natin yung sinasabi ng propeta, makikita natin galing sa word. No? At yung mga explanation na ganun, meron kasing hindi ipinasulat. Kaya sabi ni San Juan, si John the Beloved, na sumulat ng Book of Revelation, isusulat ko sana. Sabi niya. Yung sinabi ng 7 kulog. Pero narinig ko yung boses sa langit, sabi niya, wag mong isulat yung sinabi ng 7 kulog, tatakan mo. So hindi nakasulat. Yung maghahayag nito, ika-7 mensahero. But in the days of the voice of the 7th angel, ito yung maghahayag. So maliwanag, merong prophecy na merong maghahayag. Oh. Ngayon, katulad ba ng pagkakapanganak ng Panginoong Hesus? No? Meron kay panganganak na isang lalaki, naka-prophecy pinraphecy ni Prophet Isaiah, 712 years bago ito naganap. But Mary knows the prophecy. That's right. Well known kay Mary yung prophecy. At nung makita, biro mo, the prophecy lingered for 712 years. Hindi matagpuan yung right woman. Pero nung nakita, dumating yung word, dala-dala ni Angel Gabriel. Mapalad ka sa lahat ng mga babae. Sabi niya kay Mary, magbubuntis ka, manganganak ka ng siyang lalaki. Hindi nagreklamo si Mary. Ako yung katuparan ng prophecy. Ako yung katuparan ng hula ni Prophet Isaiah. Kasi sabi ako yung magdadala.
Ako yung magbubuntis. Dalaga siya. Ang penalty noon, death. Stoning to death. Kaya nga gustong hiwalayan ni Joseph. Gustong hiwalayan ni Joseph. Pero ang Diyos, tingnan ninyo. Joseph, wag. Saan nagpakita, paano nagpakita yung Diyos sa kanya? Sa panaginip. Sa panaginip, ipinaunawa ng Diyos kay Joseph, huwag mong iwanan. Yung dala-dala niyan, galing sa Espiritu Santo. Hindi sinipingan ni Joseph hanggang hindi may panganak si Jesus Christ. Hindi niya sinipingan si Mary. Tingnan niyo, pag itinuloy yung binasa natin, hindi siya sinipingan. Nung may panganak si Jesus Christ, doon pa lang nagkaroon ng authority si Joseph na sumiping kay Mary. Kaya nagkaanak pa si Joseph kay Mary. See, mga kapatid, tingnan niyo yung pagkilos ng Diyos. Ma-recognize mo lang yung presence ng Diyos, no? At tanggapin mo ngayon. Tignan nyo, yung presence ng Diyos, may tumanggap, merong hindi. Yung mga pariseo, anong pinagagawa kay Jesus Christ? Naparito ako, sabi ni Jesus Christ, naparito ako para ihayag sa inyo. Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me, sabi ni Jesus Christ. Because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Sino nag-anoint sa kanya? Nagsugo sa kanya? It's the Father. Isinugo ako ng Father, sabi niya. To preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the broken-hearted. Ito yung gagawin niya. Ito yung ginagawa niya. No? To preach deliverance to the captives. Para makalaya yung mga bihag. At yung mga bihag na ito, hindi sila nakakulong sa tanikala o hindi sila nakakulong sa mga rehas. Bihag sila ng religion. Bihag sila ng maling katuruan. No? Sabi niya, and recovering of sight to the blind. Sabi niya, hindi naman sila literal na bulag na yung mga matang ito, bulag. Hindi. They are blind sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, isinubo ng Father ngayon si Jesus para yung mga hindi nakakaunawa ng katotohanan, makaintindi sila. Hanggang sa panahon na ito. Di ba? Tapos niya, and set at liberty them that are bruised. Yung mga nang-aapi, sabi niya, para sila ay bigyan ng kalayaan ang mga nang-aapi. Tapos ang sabi niya, to preach the acceptable year of the Lord. Upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. 3 years and a half. Nagpipreach si Jesus Christ. Yung ministry niya. That was the acceptable year of the Lord. And He closed the book. Sinara na niya. Yung book of Isaiah. Tandaan natin, hindi pa book na ganito noong time na yon. No? Ito yung mga scroll. Kaya lang, 66 books. 66 chapters ng book of Isaiah. Ang 66 chapter na ito, there are 66 scrolls. No? Scroll. At one chapter, one scroll. Bubuksan. Pinabasa ngayon itong sa kanya, itong prophecy ito. Binasa niya sa Isaiah chapter 61, verse 1 and 2. Kaya pag tinignan natin, ang mga kapatid, simpleng-simple. Pag nagpahayag ang Diyos, pag binasa mo doon sa 61 ng Isaiah, mayroong kaunting pagkakaiba ang pagganap ng Panginoong Jesus. Ganito kumikilos yung Diyos. So ang sabi niya, and He closed the book and He gave it again to the minister and sat down and the eyes of them all that were in the synagogue were fastened on Him. And He began to say unto them, this day, sabi niya, this day is the scripture fulfilled in your ears. Sa pakikinig ninyo, nagaganap ngayon itong kasulatan na ito na pinrapisin ni Prophet Isaiah. Pag binalikan mo yung book of Isaiah, mga kapatid, ano ba ang nagkukulang doon? Ano ba yung wala doon dito sa chapter 61 na ito? Pag binasa natin yung chapter 61, tingnan niyo. The Spirit of the Lord is upon me
because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Sabi niya. And then sabi niya, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Wala ngayon ito sa Luke, yung pagtupad ni Jesus Christ, wala yung vengeance. Wala yung vengeance. Wala yung paghihiganti. Bakit? Ipoproclaim pa lang yung acceptable year of the Lord. Ang paghihiganti, hintayin nila. Hintayin nila yung paghihiganti ng Panginoong Yesus sa mga lahat ng nagre-reject sa Kanya. Tingnan ninyo yung mga prophecy, kung paano merong harmony ang salita ng Diyos. Wala sa Lucas yung vengeance, yung paghihiganti. Bakit? Ipahahayag muna ng Panginoong Hesus ang lahat ng yung acceptable year, kung paano ang mga tao ay makakapagbalik loob sa Diyos. At pagka na-preach na ang lahat ng ito, at hindi sumunod ang tao, susunod na yung vengeance, yung paghihiganti ng Panginoon. So, but they failed to recognize the presence of the Lord, presence of God in front of them na nangungusap. Sinugo niya. He anointed His Son, the only begotten Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Kabisado ng maraming pastor at ng mga memory verse ng maraming relihiyon ito. But they don't know the deep meaning of this. No? Hindi nila makita ang malalim na kahulugan na sinasabi ng Panginoong Yesus. Ang alam lang nila, mahal tayo ng Diyos. Pero may vengeance. Merong paghihiganti. Merong wrath of God. Merong puot ang Diyos sa mga hindi magsisusunod sa Kanya. So, He is not only a God of love. Hindi lang siya Diyos na pag-ibig. He is also a God of wrath. No? Totoo ngayon, mahal na mahal tayo ng Diyos. May pag-ibig. Mahal na mahal tayo. Gusto ng Diyos na iligtas lahat ng mga tao. Kaya lang ang tao ang ayaw lumapit sa Diyos. Sa kaunting karunungan ng tao, naging matigas ang puso ng tao para tumanggap ng katotohanan. Paano matutuwa yung Diyos? Iniwanan ko na nga kayo ng halimbawa kahit tinatawag niyo akong guro at Panginoon, nagugas ako ng inyong mga paa. Ang pinakamababa ay ginawa ko para magawa niyo rin yung pinakamababa. Yung mag-humble na lang ng puso. Nahihirapan ng tao. Mostly, pastors. I'm sorry, hindi naman tayo against sa tao. But why they are like that? It's not the man. It's not the pastor himself. It's the spirit behind them. It's always the spirit. Meron kasing, mga spirit, nung si Ahab, sabi niya, sino daw ang bababa para magsabi kay Micah, di ba? So, merong lying spirit. Ako ang bababa. Sabi, yung lying spirit, sinampal pa di ba? So, merong mga enticing spirit. Alam nyo, magaling ito, mga kapatid, yung enticing spirit. May entice ka talaga. He will prove it to you, it looks like right, but it's wrong. Those are the enticing spirit. Ipakikita nila sa iyo, word for word, but it is an enticing spirit. It will not bring forth salvation. But it looks like right, but it's wrong. O sino magsasabi sa inyo na mali yung baptism ng Father, Son, Holy Ghost? It is written. Nobody will say it's wrong. Sa nakakaunawa
Walang magsasabi na yan mali. Kahit na sino pang yung gumaganap pa nito, walang magsasabing mali. Sasabihin tama. But the application is wrong. It's wrong. Di ba? Doon nawawala ang tao. But it is written. So not all written, yung pagka nakasulat, hindi ibig sabihin, yan ang application. Hindi. Kaya nga merong 4 seeds lagi, ay 4 element ng sower. Di ba? So kung sower ka, hindi yung hasik ka ng hasik kahit saan lang. No. Kailangan, yung 4 elements, lagi itong magkakalakip-lakip para effective ang ani. Di ba? Kung kailangan, right yung sower. Kailangan right muna yung sower. Yung tagahasik. And then, right yung seed. Kailangan tama yung seed. And then, tama yung time. Tama yung time. And then, tama yung ground. Kung magtatanim sa buhangin, hindi ba tabang lupa ngayon yan? Kailangan magkakalakip-lakip lagi para maging masagana ang ani. No? Paano ka makakaharap ng pananampalataya? Doon sa walang pananampalataya. Kahit na ang walang binhi ng salita ng Diyos o yung walang binhi na lupa, kahit na diligan mo ng araw-araw ito, kahit lagyan mo ng fertilizer, walang tutubong trigo dyan kung walang binhin ng trigo. Wala kang mapapatubong trigo dyan kasi wala namang binhi. So yung walang binhi ng salita ng Diyos na tao, kahit na anong gawin mo, wala kang mapapatubong binhi dyan. Kasi hindi ka pwedeng makapag-expect ng pananampalataya dun sa taong walang pananampalataya. Wala eh. Paano ka makakapagpatubo ng pananampalataya? Wala namang pananampalataya yung tao. Merong sa Biblia na, merong gusto kong basahin itong sa Matthew chapter 12, mga kapatid, ano? Maganda, hindi mahaba mga message nito. Chapter 12 verse 38 at saka hanggang 42, no? Ang sabi, nang magkagayoy nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga eskriba at sa mga pariseo na nagsasabi, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda sa iyo. Sign seekers, no? Gusto raw makakita ng tanda kay Jesus Christ. Yung mga, sino? Eskriba, mga pariseo. Sabi, then certain of the scribes and of the Pharisees answered saying, Master, sabi niya, we would see a sign from thee. But he answered and said unto them, an evil and adulterous generation. Masakit ito. An evil, sabi niya, and adulterous generation. Sabi niya, seeketh after a sign. Naghahanap sila ng sign. No? And there shall no sign be given to it. Sabi niya, walang ibibigay na sign. But the sign of the prophet Jonah. Yun lang ang ibibigay na sign sa kanila. Kung 3 days and 3 nights, si Jonah sa belly of the whale, ganun din yung anak ng tao. Sabi niya, yun lang ang magiging sign sa kanila. Alam ni Jesus Christ kasi ang kanilang mga puso. No? Kahit na ibigay yung sign, hindi sila maniniwala. Ngayon, ito mga kapatid, sa verse 40, ang sabi niya, For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the earth, in the heart of the earth. Sabi niya, the men of Nineveh, ito ngayon, the men of Nineveh shall rise in judgment
with this generation. Yung mga taga Ninive, sabi niya, magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninive na kasama ng lahing ito. Yung president na yun na kinalalagay niya, no? Sabi niya, at ito'y hahatulan sa sinong kasama doon? Yung mga Pharisees and scribes. Makakasama nilang tatayo sa judgment yung mga taong taga Nineveh. Bakit? Ang sabi niya, the men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it. Iko-condemn nila yung mga Pariseo at Eskriba. No? Tapos, ang sabi niya, condemn it because they repented at the preaching of Jonah. Bakit? Nagrepent sila sa preaching ni Prophet Jonah. And behold, sabi niya, ito ngayon, and behold, a greater than Jonah is here, sabi niya. Sabi ni Jesus Christ, kung naniwala yung mga tao ng Nineveh, mula sa hari hanggang sa pinakamababa, sabi niya, yung mas higit pa, yung mas dakila pa kay Jonah. Nung nag-message si Jonah sa Nineveh, nandito ngayon, sabi. Nasa harap ninyo, sabi. Nangangaral sa inyo, sabi ni si Jesus Christ. Ang sinasabi niya, yung sarili niya, He is greater than Jonah. Si Jesus Christ, hindi nila makilala, hindi nila matanggap. Ang paningin nila, tao lang talaga, si Jesus. Kahit anong miracle pa yung ginawa niya, tao lang ang tingin. Hindi lang tao si Jesus. No. Wrong interpretation. No, hindi lang tao si Jesus. He is the Son of God. He is the Word of God. He is God made flesh. The Lord Jesus Christ. Pag sinabing tao lang talaga si Jesus Christ na, hindi ka maliligtas ng tao. So He is the Word God made flesh and dwelt among us. Mga kapatid. Ito pa yung isang talata. Mga kapatid. The Queen of the South. Queen Sheba. Si Queen Sheba, alam natin yung story, may message niyang Queen Sheba, di ba? He traveled from the uttermost part of the earth. She traveled, malayo. Ang pinanggalingan. And they traveled day and night. Walang train noon, walang aeroplano. Ano sinasakyan? Mga kamelyo. No? And she brought forth some gifts to Solomon. Ang sabi, the Queen of the South shall rise up, sabi niya, in the judgment with this generation. Yung generation na naman yan. And shall condemn it, for she came from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. Para lang marinig yung wisdom ni Solomon. Masyadong napabantog si Solomon nung time niya. Sikat na sikat si Solomon. Ang lahat nagpipay tribute sa kanya. Ang lahat naghahandog sa kanya. Kaya nanahimik. Nagkaroon ng kapayapaan ang lahat ng nakapalibot sa Israel. Dahil kay Solomon, dahil sa karunungan ni Solomon. No? Anong sabi? Galing daw sa uttermost part to hear the wisdom of Solomon. And behold, sabi niya, a greater than Solomon is here. Dakila pa kay Solomon, dakila pa kay Jonah. Nandito sa harap ninyo, sabi niya. Sabi ni Jesus Christ, kanino? Sa mga Pariseo at sa mga Eskriba. Sinasabi ngayon ni Jesus Christ yung mga ito sa kanila. Yung dakila pa sa kanila, nandito sa harap ninyo. Sabi niya. So, ganun mga kapatid, yung ipinakikita ng Biblia sa atin, that yung greater kay Jonah, greater kay Solomon, greater sa prophet, greater sa mga pastor, nandito. Yung greater pa sa pastor. No? Walang mataas na pastor. Hindi tayo wagin sa mga pastor, mga kapatid. Kaya lang natin ipinagdidiinan kasi marami tayong nakita, marami tayong nakasalamuha. Pag nag-attend tayo ng mga ministerial meeting,
makikita natin kung paano nagiging mataas ang kanilang pagtingin sa kanilang mga sarili. And this is wrong. This is wrong. Kung nagkaroon ng kaunawaan, hindi dapat ipagmalaki. Kailangan laging sa Diyos ang kapurihan. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ito. At nawa makita nila kung paano nagdudugtong ang 3.5 years, 70 weeks, yung last 3.5 years ng 70th week, at saka yung 1 week na sinasabi niya. Kapag 3.5 years, sabi niya is left for the Jews, sabi niya sa mga sales message, no? Sa question and answer, sabi niya, 3.5 is left for the Jews doon sa 70 weeks of Daniel. Yun ang natitira. Pero sa 70 weeks message, ang sabi niya, 1 week is left for the Jews. Ang sinasabi niya, sa Hudyo, kasi ililigtas niya doon sa Daniel 9:27, ang mga Hudyo lahat, kasi he is dealing with the Jews as a nation. Pero doon sa ika-70th week, half week na lang ang natitira. Kailangan makita nila yung 70 weeks. Yung 70 weeks na sinasabi, at saka yung sinasabing 1 week is left para sa Hudyo. Yung word Jews. Yung word na Hudyo. Makita nila, 1 week ang natitira sa kanila. Pero sa pangako ng Diyos, sa covenant ng Diyos kay Daniel, sa 70 weeks, 1/2 week lang ang natitira. Ang dalawang statement ng mensaherong ito, parehong tama, walang mali. Ang mga tao na bumabasa sa mensahe at sa Biblia, yun ang mali. Hindi pwedeng magkamali yung Diyos, hindi pwedeng magkamali yung propeta ng Diyos sa pagsasalita ng gano'n. Hindi lang naiintindihan. They misunderstood, no? The message. So once you misunderstood the written word and the message, you're wrong. Mamamali yung understanding mo. Ipipilit mo lang ipipilit. Sinabi na nga, half week. O paano yung 1 week? Sabi nilang iba, 1 week. Hindi na nagkasundo. 20 years, walang Holy Spirit. Kiklaim ng tao na may Holy Spirit. No? Pagka may Holy Spirit ang tao, humble yan. Pag walang humbleness sa tao, walang Holy Spirit yan, mga kapatid. Kasi ang Holy Spirit, dadaling ka niya sa pagpapakumbaba para sumunod ka sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Try all spirit. Try all spirit if they are of God. For there are many false prophets, false pastors, false teachers gone out of the world. Marami. And these are the fair warning given by the Bible to us and by the Lord Jesus Christ para hindi tayo madaya. For there shall arise, sabi niya. Anong sabi? Marami raw yung magsasabing nasa kanila ang Kristo. No? Ang sabi ng Biblia, marami ang magsasabi, sabi niya, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Ay papasok, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo, ipahahayag ko sa kanila. Kailanman na hindi ko kayo nakakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Anong ginawa nila? Kahit sa kanilang mga, sabi niya, marami ang paririto sa aking pangalan at ililigaw ang marami. Pangalan ng Panginoong Hesus yan, ha? Anong gagawin? Ililigaw ang marami. Kung ililigaw ang marami, kakaunti yung hindi ililigaw. So, kailangan makita sa atin ang manifestation ng salita ng Diyos. The works that I do, ye shall do also. Manifestation
na ang Panginoong Hesus ay present sa iyo. Ginagawa mo ang mga sinabi niya. Bukod sa naiintindihan mo ang salita ng Diyos, tama ang paggawa mo, pagganap mo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, anong sasabihin ng Panginoong Hesus pagdating sa atin? Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sabi niya nung kay Peter. Sa ngayon naman, mapapalad kayo, mga anak ng Diyos, sapagkat naiintindihan ninyo ang mga hiwaga ng langit. Sa kanila, meron silang mata, hindi nila makikita. Meron silang tainga, hindi nila maririnig. Kumapal ang kanilang mga puso sa kanilang mga pangangatwiran, sabi ng Biblia. Paano kumapal yung kanilang puso? Sa kanilang mga pangangatwiran. Reason lang reason. Ituturo sa'yo. Ganito. Tandaan natin mga kapatid, there should be a right understanding. And kailangan mahirap turuan yung wrong spirit. Di mo matuturuan yung wrong spirit. Pero yung right spirit, mga kapatid, napakadaling turuan ng right spirit. Napakadaling makaunawa ng merong right spirit. No? Kapag right spirit, ang sinabi natin, it's the Holy Spirit indwelling kahit na kanino sa atin, mga kapatid. Makakaunawa yan, makikita niya, ma-identify niya ngayon yung panahon na you will recognize the message on your day, this day. No? Mare-recognize ninyo yung message. Recognizing your message, no? Sabi ng Panginoon, when their eyes were opened, sabi niya, they knew Him. Bakit? Hindi naman sarado yung mga mata eh. No? But sabi ng Panginoon, when their eyes were opened, they knew Him. No? Sabi ng Panginoon. Kasi, bakit sinabi niya yon? Nung naglalakad nga yung mga kasama niya sa Emmaus, di ba? Naglalakad sila, hindi nila makilala si Jesus Christ, kasabay nila na naglalakad. Pero ngayon, ang sabi niya, nung mabuksan ang kanilang mga mata, sabi niya, ay nakilala nila siya. Nung pinagputol-putol na niya ngayon yung tinapay, nakilala nila. Pinagputol-putol niya. It's the breaking of the word. No? Kung hindi hihimay-himayin itong salita ng Diyos na ito sa atin, hindi natin maintindihan ito, mga kapatid. And no pastor can do that. I don't believe that a pastor can do that. It's God who can do that. Gagawin niya ito ngayon sa atin. Anong gagawin natin? Sabi niya, just believe. Only believe. Manampalataya lang tayo. Maintindihan natin. Ito pala yung ibig sabihin ng Panginoon. Ganito pala. Hindi ka na aabot dun sa magtatalo-talo tayo. Hindi na magiging maganda yung atmosphere. No? You create always a spiritual atmosphere. No? Na merong Holy Spirit na kumikilos sa atin. No? Hindi nangyayari sa atin yun. Matagal na tayo dito, hindi nangyayari yun. No? But in these last days, na lungkot ako talaga. No? And I did not plan anything about what happened. It's only God. Nakita ng Diyos yung katapatan ng puso natin, yung paglilingkod natin, yung sacrifice natin. Naawa ang Diyos sa atin sa ganun. Alam mo kasi ng Diyos yung puso natin. Tapat yung puso natin na naglilingkod sa tao, lalong-lalo na sa Diyos. Nahabag ang Diyos sa atin. Praise God, nawa, makaunawa ang mga tao, no? Sa mga nangyayari, at nawa magkaroon ng humble heart ng mga tao. No? Never na maging arrogante tayo sa mga tao. Kahit sino pa
Huwag tayong magpapakita ng arrogance. That arrogant spirit is not from God. It's always from the devil. No? Be humble. Maging humble tayo sa pangangaral, sa pagsishare. Ang nasain natin, makaunawa ang lahat. Na ang bawat isa sa atin, makaabot dun sa same level. Kaya nga papasok yung unity of faith. No? Pagka nandun tayo sa unity of faith and unto the knowledge of the Son of God, anong mangyayari sa atin? Ang pagkilos ngayon ng fivefold ministry, it is for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Jesus Christ. Yan ang mangyayari ngayon sa church. Pagka papasok sa perfection, holiness follows. You will become holy. Kasi requirement ng Diyos ang mga ito. Be ye therefore holy. So God is requiring holiness because He is a holy God. Hindi po pwedeng pumasok dun yung unholy. Be ye therefore perfect as even your Father in heaven is perfect. He is requiring perfection because He is a perfect God. So kailangan maabot natin ito. Kaysa sharing, lagi tayong nag-encourage. You share your what you learn, no, kung ano yung what you understand. You ask whatever you do not know. No? Kapag hindi natin alam, we will all ask God. Hindi tayo magtatanong sa Pope. Magtatanong tayo sa Diyos. At ang Diyos na ito, pag nagtanong tayo, ang Diyos ang magbibigay ng kaunawaan. Who knows this? This very, very thin line. No? Yung word lang na napakanipis, mga kapatid, na hindi makita. But God showed it. No? Ipinakita ng Diyos kung ano yung thought. And the thought of the messenger, it's the thought of Jesus Christ. And the thought of Jesus Christ, it's the thought of the Father. So it came from the Father to the Lord Jesus Christ, to the Lord Jesus Christ to the prophet, and to the prophet to us, mga kapatid. So pagpalain kayo ng Diyos sa mga napakinggan natin. Nawa, ay ina-encourage ko kayong muli sa pag-aaral natin. Sino man ang hindi pa lubos na nakakaunawa dun sa 70 weeks of Daniel na ito, you ask after lunch. Hindi na ako matutulog. Hindi ako magpapahinga. I will stay here inside the church. Sino man ang gustong magtanong, sino man ang gustong makipag-sharing, I will be here. Pagkatapos ng tanghalian natin. God bless you, brothers and sisters. Magsitayo tayong lahat. Si Brother Elmer ang magko-closing prayer. Brother Elmer, pakisama mo sa prayer yung tatay ni na Sister Annalise, Sister Net, no? So praise God, hallelujah Lord God, hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin na namamalas namin ang iyong presensya. O Ama, ang pagkilos mo po sa iyong iglesia, ang pagpapahayag mo ang mga katunayan na ikaw ay kumikilos sa amin, ipinakikita mo sa amin, ipinauunawa mo sa amin ang mga matataas na mga bagay. O Ama, tunay po, sinong makakaunawa ng mga makalangit na bagay kung hindi yung mga makalangit lamang, o Panginoong Diyos. Salamat sa pagpili mo sa amin bago mo itinatagang sanlibutan. Kung kaya kami ay patuloy na nakakapaglingkod sa iyo, O Ama, nakakapagtipon-tipon po kami, O Panginoong Diyos. Alam namin na dadating yung araw, O Ama, ang mga ganitong pagtitipon ay pagbabawal ng Antikristo, o Panginoong Diyos. Subalit sa iyong dakilang pag-ibig, hindi mo itutulot na maabutan namin ang mga ganung bagay, O Ama. Kung kami ay umaasa at dumadalangin lagi sa iyo na unin mo kami, O Ama, suguin mo ang aming Panginoong Jesus, na kaming lahat ay maging handa sa body change at sa pagsalubong sa Kanya sa alapaap, O Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, O Ama, sa pagkilos mo sa aming magkakapatid. Pagpalain mo pong mga kapatid kung ito ay kinukumit ko po ang kanilang mga kaluluwa at espiritu sa iyo, O Ama, na ikaw ang kumilos sa kanila. Ikaw ang mag-ingat sa kanilang lahat, O Ama. Kung dumating po kami na walang blessing sa church, lalabas kaming punong-puno ng blessing, O Ama. Thank you. Salamat, O Diyos, sa mga kapatid namin na magsisipakinig at nakapakinig ng mga mensaheng ito, O Ama.
Pagpalain mo po silang lahat, O Panginoong Diyos, ang mga kapatid namin sa iba't ibang bansa, ang aming mga mahal sa buhay, O Ama, ano man ang mga kahilingan ng aking mga kapatid, O Ama, ibigay mo ang lahat ng makabubuti sa kanila, O Panginoong Diyos. Ibuhos mo ang mga pagpapala mong mula sa langit, O Panginoong Diyos, sa aking mga kapatid na ito. Ang lahat ng mabubuting hiling nila ay hinihiling po namin na ibigay mo sa oras na ito, O Panginoong Diyos, sa kanilang lahat. Ang sino mang may karamdaman, pagalingin mo, O Ama. Thank you, Father God. Sa iyo po ang lahat ng papuri, karangalan, kalwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you, brothers and sisters.